Kung bubuksan mo ang kaban ng tipan, ano ang makikita mo? Depende sa tanong. Maaaring tatlong sagradong bagay, isang misteryosong ikaapat o isang bagay na di dapat matagpuan. Sa episode ngayon ng The Infographics Show, tatalakayin natin ang laman ng kaban ng tipan, isang banal na relikya ng sinaunang Israelita. At hindi, wala itong kinalaman kay Noe, minsan ding tinatawag na kaban ng patotoo o kaban ng Diyos. Nabanggit ito sa Biblia, sa Exodo, Unang Hari at Bilang. Karaniwan itong inilalarawan at iginuguhit bilang isang kahon na gawa sa kahoy ng akasya, pinalamutian ng ginto at may marangyang takip sa ibabaw. Ang kiporet o luklukan ng awa ay may tig-isang kerubin sa magkabilang gilid na nag-abot ang mga pakpak upang lumikha ng isang lugar kung saan maaaring umupo ang Diyos upang makipag-usap kay Moises. Kaya't tinatawag din itong luklukan. Ayon sa lumang tipan, ginawa ni Moises ang kaban 1 taon matapos niyang ilabas ang kanyang mga tao mula sa Ehipto. Mga 4 na talampakan ang haba, 2 talampakan ang lapad, at 2 talampakan ang taas nito at kailangang buhatin gamit ang mga kahoy na tungkod na may balot na ginto. Sinasabing maaaring mamatay ang sinumang direktang humawak dito. Kaya, ayan, walang pressure. Binuhat ang kaban habang naglalakbay ang mga Israelita patungong lupang ipinangako at kinausap ng Diyos si Moises mula sa Kiporet. Ayon sa ilang salaysay, tinakpan ang kaban ng tela para walang makatingin dito. Napansin ng mga historiador na kahawig ng solar bark ng mitolohiyang Ehipsyo ang kaban ng tipan na sinasabing sasakyan ng Diyos ng araw na sira sa langit. Hindi ito ang huling beses na makikita mong nagsasalubong ang may ilap na kwento at mitolohiya sa paghahanap ng banal sa sinaunang mundo. Ang aklat ng Exodus sa Hebreyong Biblia at Kristiyanong Lumang Tipan ang naglalaman ng tanyag na kwento tungkol sa laman ng kaban. Ayon sa mga tekstong ito, ang kaban ang pinaglagyan nila ng mga tapyas ng batas o mas kilala bilang mga tapyas na kinasusulatan ng 10 utos. Pero kalaunan, inilalarawan din itong naglalaman ng isang palayok ng mana at isa pang bagay na tinatawag na tungkod ni Aaron. Ito ang tungkod ni Aaron, kapatid ni Moises na namulaklak at nagbunga ng almendras bukod sa ibang himala. Ang mana ay matamis, malutong, nakakain at nakagagaling. Ibinigay ito ng Diyos sa Israelita para mabuhay sila sa disyerto. Ang tatlong ito ay sumisimbolo sa tipan ng Diyos kay Moises at sa mga tao na ibibigay niya ang kanilang kailangan kung susunod sila sa kanyang mga batas. Sa tradisyong Hudyo, may iba't ibang kwento tungkol sa kaban. Ayon sa Hebreyong Biblia, nasamsam ito ng mga Filisteo matapos labanan ang mga Israelita. Kapag sinabing Filisteo, tinutukoy natin ang sinaunang tao sa timog baybayin ng Canaan, hindi yung di marunong mag-appreciate ng pelikulang may subtitle. Pagkakuha ng mga Filisteo sa kaban ng tipan, sinumpa ang kanilang lupain. Lahat ng lungsod na dinalhan ng kaban ay nagkaroon ng dagsa ng daga at matinding sakit na nagdulot ng bukol at tumor. Tuwing inilalagay ang kaban sa templo ng Diyos ng mga Filisteo, natutumba at nababasag ang mga ribulto roon. Naglagay ang mga Filisteo ng 5 gintong tumor at daga sa kaban bilang handog. Sa kanila ito ibinalik sa Israel upang alisin ang sumpa. Ngayon, hindi lang mahiwaga ang laman ng kaban, may kayamanan at tiyak na sumpa rin ito. Kung di ka pa nabakunahan sa bubonic plague, iwasang hawakan ito. Siguraduhin na huwag ilipat ito sa ibang lungsod, maliban kung gagamitin mo itong banal na sandata ng pagkawasak. Iba na ang susunod na kwento. Hindi lang tinatalakay ang laman ng kaban, sinasabi rin na kaya nitong wasakin ang mga hukbo. Ayon sa mga lemba ng Zimbabwe, hawak daw ng kanilang mga ninuno ang artepaktong Ngoma Lungundu o Tinig ng Diyos na dinala mula Sena Patimog, libu-libong taon na ang nakalipas. Sabi nila, ito ay naging sandata na kayang magtaboy ng kaaway gamit ang malakas na pagsabog ng enerhiya. Sa kasamaang palad, hindi naging madali ang pagpigil sa ganoong kalakas na kapangyarihan sa isang maliit na sisidlan. Kaya ang Ngoma Ligundu ay nasira rin hindi nagtagal matapos itong dalhin sa kasalukuyang lupain ng mga lemba. Gamit ang isang core mula sa orihinal, gumawa ang mga pari ng halos kaparehong replika at dinala ito sa kabundukan ng Dumgay para ilibing. Walang natagpo ang orihinal, ngunit may natagpo ang replika sa kuweba sa kabundukan ng Donje noong 1940s ng Aleman na misyonero. Nakadisplay na ito ngayon sa Museo ng Agham Pantao sa Harare. Noong 2008 sinabi ni Professor Tudor Parfit sa kanyang aklat na The Ark of the Covenant na ang Sena ay totoong lungsod sa Yemen. At ang DNA testing sa ilan sa mga lalaking lemba ay nagpakita ng maliit na porsyento ng lahing nagmula sa gitnang silangan.
Hindi tiyak kung nagkaroon sila ng kaba ng tipan, pero posibleng nagkita ang mga ninuno nila at ng mga Israelita at dinala ang kwento ng kaban pauwi. Pero alam natin ang totoong iniisip mo. Lahat ng mga kwentong ito mula sa Biblia at kasaysayan ay maganda at interesante, pero pwede kaya nating isingit dito ang mga alien? Siyempre pwede, kasi kapag may butas sa kaalaman natin sa sinaunang kasaysayan, may mga tao agad na sumisigaw, alien ang may gawa niyan. Ganyan din sa kaba ng tipan. Tandaan mo, sa bawat lungsod ng Filisteo na nilagyan ng kaban, dumami ang daga at nagkasakit ang mga tao, nagkabukol sila. Parang lumalabas na ang Diyos ang nagpadala ng mga daga na nagdala ng sakit. Ang bubonic plague ay matagal ng kilalang sakit na nagdudulot ng masakit na bukol sa katawan. Kung henyo ka na parang naglalaro ng 4 ditches at bukas ang ikatlong mata mo, mapapansin mong walang koneksyon ang mga daga at bukol. Ang totoong dahilan kung bakit namatay ang lahat ng mga Filisteo ay dahil ang kaban ng tipan ay sobrang radioactive. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi pwedeng direktang hawakan ng mga tao at kung bakit kailangan itong takpan. At malamang ito rin ang dahilan kung bakit ito sumabog nang makarating ito sa Zimbabwe. Paano nating masasabing sinaunang sandatang nuklear ang kaban dahil lang sa ginawa ito ayon sa tagubilin ng Diyos kay Moises? Kung gusto mo, mga alien daw ang nagbigay ng tagubilin sa isip niya. Hindi pa ba sapat na ebidensya yon para sa'yo? May mga unidentified flying object raw sa Temple Mount, Jerusalem. At alam nating naaakit sila sa nuclear radiation. Mukhang malinaw na sinabi natin ito. Di ba? Huwag mo na lang kaming tanungin paano nakaligtas ang Israelita sa disyerto. Kung ang mana at mga almendras na kinain nila ay inilagay sa isang kahon na sinasabing sobrang radioactive na kapag hinawakan mo ay mamamatay ka. Huwag mo na lang intindihin yon. Pero kahit malaman natin kung ano ang laman ng kaban, hindi pa rin yon nakakasagot sa lahat. Iba't ibang relihiyon at sekta ay may sariling kwento kung paano sila napunta ayon sa kwento ng mga Filisteo. Nang maibalik ang kaban sa may-ari, inilagay ito sa Kiryat Jearim. At makalipas ang 20 taon, inilipat sa palasyo ni David. Dinala raw ni Haring Hosayas ang kaban ng tipan sa templo ni Solomon bilang bahagi ng kanyang mga reformang panrelihiyon. Mahalagang hari si Hosayas sa kasaysayan ng mga Hudyo. Siya ang nagtakda sa Jerusalem bilang sentro ng Yahuismo, ang dating Hudaismo ng mga Israelita, at sa pagtanggal ng pagsamba sa banyagang Diyos sa kaharian ng Juda. Ibinalik ni Hosayas ang kaban ng tipan sa templo ni Solomon matapos niyang sirain ang mga Diyos-Diyosan sa Manases at Ephraim. Pagkatapos nito, wala nang tiyak na balita. Nawala ang kaban sa mga tala ng kasaysayan bandang ika-7 siglo bago si Kristo nang wasakin ang templo ni Solomon noong 500 at 87 bago si Kristo ayon sa Hebreyong Biblia. Nakatago ang kaban sa ilalim ng bundok Nebo sa Jordan. Pero sabi ni Rabbi Eleazar ben Jose, noong ika-2 siglo, nasa Roma ang luklukan ng awa. Nakita niya ito dahil sa dugong mantsa ng isang mataas na saserdoteng Hudyo na nagbasbas dito. Kapag tapos na ang kasaysayan, tumitindi ang mga teorya. Sa iba't ibang sekta ng Kristyanismo, may mga nag-aangkin na nasa bansa nila ito para sa prestihiyo. Ayon sa Ethiopian Orthodox Church, nasa sinaunang lungsod ng Azum ito. Pero sabi ng mga taga-Malaysia, dinala ng kanilang mga ninuno ito sa Solomon Islands. Ayon sa British Israelite Association, ito ay nasa Hill of Tara, County Meath, Ireland, habang naniniwala ang mga medyebal na Romano-Katoliko na nasa altar ng Lateran Basilica sa Roma ito. Wala namang napatunayang claim. 2 beses nilusob ang Lateran Basilica noong ika-5 siglo kaya posibleng nawala noon ang kaban. Tungkol naman sa mga pagtatangkang hanapin ang kaban sa Ireland, sinubukan ng British Israelite Association na maghukay sa Tara Hill mula 1,879 hanggang 2,002. Akala nila ito ang libingan ng prinsesang Ehipsyo na pinakasalan ang hari ng Ireland at dinala ang kaban mula Ehipto. Habang sinusubukan nilang hukayin ang burol na luklukan ng mga sinaunang hari ng Ireland, pinalaya sila ng Irish nationalist. Noong dekada 2000, nagsagawa ng mga non-invasive na radar scan sa bundok. Ipinakita nito ng malinaw na walang ebidensya na nakabaon doon ang kaban. Klasikong dahilan lang ito ng mga British sa pagsira ng mga pamanang lugar ng Ireland, kwentong kasing tanda ng British Crown. Ayon sa declassified na Central Intelligence Agency documents, sinubukan din ng Central Intelligence Agency hanapin ang kaban noon dahil naniniwala sila sa psychic powers. Noong 1988, inatasan ang remote viewer na subaybayan ang ilan, kabilang ang kaban.
Ipinahayag nila na ito ay nasa ilalim ng lupa, binabantayan ng mga nilalang, at maaari lamang buksan kapag dumating na ang tamang panahon. Tungkol naman sa kung saan iyon, medyo hindi malinaw ang paglalarawan ng remote viewer. Narinig nila ang mga taong nagsasalita ng Arabic at nakakita ng moske, kaya posibleng nasa lungsod na may maraming Muslim. Patuloy pa rin ang paghahanap. Maraming Kristiyano ang naniniwalang nasa ilalim ng Church of the Holy Sepulchre sa Jerusalem ang Kaban, pero kilala rin ang paniniwalang nasa Aksum, Ethiopia ito. Unang nabanggit ang kwentong ito sa Kibra Negast, isang epikong kwento ng Ethiopia na isinulat bilang propaganda para bigyang katwiran ang Solomonic Dynasty noong 1300 sipa. Noong 1972, inilathala ni Graham Hancock ang kontrobersyal na aklat na The Sign and the Seal na tumatalakay sa bersyon ng Ethiopia tungkol sa Kaban. Naglakbay pababa sa Ilog Nile at nagtapos sa Aksum. Kahit tinawag na kalokohan ang aklat ni Hancock ng kanyang kapanahon, nakatulong pa rin ito sa pagkalat ng teoryang nasa Aksum ang Kaban. Noong 2000 sinabi ng Patriarka ng Ethiopian Orthodox Church na ipapakita niya ang Kaban sa publiko. Pero agad din niyang napagdesisyunang huwag ituloy. Kahit walang ebidensya, patuloy pa ring sinasabing nasa Aksum ang Kaban. At nabanggit pa nga ito sa podcast ni Joe Rogan na alam naman nating lahat na laging tama sa lahat ng bagay. Maaaring hindi natin kailanman malaman ng sigurado kung totoo nga ba ang Kaban ng Tipan o isa lang itong maliit na bahagi ng mas malaking alamat. Ang mismong pag-iral ni Moises at ang Exodus mula Ehipto ay matinding pinagtatalunan ng teolohikal at sekular na eskolar. Ngunit walang duda na ang Kaban ay mananatiling isang pinagmumulan ng pagkabighani sa iba't ibang kultura at tradisyon. At kahit may bayani na nakafedora na naniniwalang dapat sa museo ito, gusto mo pa bang malaman ang tungkol sa Kaban? Panoorin o basahin ang pinakakakaibang kwento sa Biblia.